Isang simpleng tapik, isang tingin, at ilang segundo lamang sa real-time television. Pero bakit iyon ang naging usap-usapan ng napakaraming netizens? Bakit may mga nagsabing biro lang ang lahat? Habang ang iba naman ay nagsabing may kakaibang tensyon silang naramdaman sa eksena. Ano ba talaga ang nangyari sa pagitan ni Vice Ganda at ng contestant na si May sa segment na Laro-Laro Pick ng It's Showtime? At bakit hanggang matapos ang segment ay marami pa ring hindi makalimot sa kakaibang tapikan na iyon? Sa video na ito, babalikan natin ang buong pangyayari, ang konteksto ng segment, ang naging usapan nila sa harap ng milyon-milyong manunood, at kung bakit naging viral ang ilang segundong iyon. Bago natin himayin ang kontrobersyal na eksena, mahalagang maintindihan muna ang konteksto. Isa sa mga pinakamasayang bahagi ng It's Showtime ay ang Laro-Laro Pick. Isa itong game segment kung saan ang mga contestant ay nakikipagbiruan, nakikipagkulitan, at nakikipag-interact sa mga host habang naglalaro para sa premyo. Hindi lamang laro ang inaabangan ng mga manunood. Kadalasan, ang mas inaabangan, ay ang natural na biruan ni Vice Ganda, Vong Navarro, Jong Hilario, at iba pang host kasama ang mga contestant. Dahil real-time ang programa, walang script ang karamihan sa kanilang usapan. Kaya kung ano ang reaksyon ng bawat isa, iyon ang napapanood ng buong bansa. At minsan, doon din nagsisimula ang mga viral moments. Isa sa mga contestant noong araw na iyon, ay si May. Tahimik lamang siya noong una. Hindi siya yung tipong sobrang expressive. Hindi rin siya masyadong nagsasalita. Ngunit may isang bagay na agad napansin ng mga host. Ito ay ang kanyang titig. Habang nagpapatuloy ang segment, napansin ni Vice Ganda ang paraan ng kanyang pagtitig. At doon, nagsimula ang lahat. Habang nakatingin si May sa mga host, biglang nagsalita si Vice Ganda. Sinabi ni Vice Ganda, "Ito, kausapin natin si ate." Grabe siya makatingin, no? Pailalim ang tingin. Galawang pretty talaga siya no? Parang mata ray. Laging nakataas ang kilay. Sumagot naman si Vong Navarro. Sinabi ni Vong, "Oo nga. Kanina ka pa niya tinitignan." Matapos nito, agad namang nagpaliwanag ang contestant. Sagot ni May, "Hindi. Ganito lang po ako talaga makatitig." Ngunit ipinagpatuloy pa rin ni Vice ang pagbibiro. Muling sambit ni Vice Ganda. "Mukhang mata ray, no? Iba tumingin Akin na yung bertud ko. Nakakausog to May usog to." Sa pagkakataong iyon, muling napatawa ang audience sa oras na iyon. Ngunit tila gusto ring linawin ni May ang kanyang panig. Tugon muli ni May, "Oy, kahit kailan, wala akong nakakaaway ha." Muli namang sumagot si Vice. Sagot ni Vice Ganda, "Bahala ka dyan pag lumaki tiyan mo." Iba makatingin Sinubukan namang pagaanan ni Jong Hilario ang sitwasyon. Wika ni Jong, "Hindi. Baka ganun lang talaga siya tumingin." Ngunit nagtapos ang palitan sa isa na namang biro ni Vice. Dagdag ni Vice Ganda, "Hindi na ako lalaban dito. Parang may bulong talaga 3 Hail Mary ka sakin mamaya." At sa puntong iyon, marami muli ang tumatawa. Ngunit hindi pa pala doon matatapos ang eksena. Matapos ang usapan, biglang tinapik ni May si Vice Ganda, habang nananatili ang seryoso at matalim niyang tingin.
Hindi rin nagpahuli si Vice. Tinapik niya rin pabalik si May. Ngunit muli, tinapik ulit siya ni May. Habang nanatiling, halos hindi nagbabago ang ekspresyon ng contestant. Para sa ilan, nakakatawa ang eksena. Para naman sa iba, doon nila naramdaman ang kakaibang tensyon. Matapos nito, muli namang gumanti si Vice. At sa pagkakataong ito, 3 sunod-sunod na tapik ang ibinigay niya kay May. Pagkatapos noon, agad nang lumayo si Vice habang nagtatawanan ang mga host at audience. Mistulang iniiwasan na niyang maulit pa ang kanilang biro ang tapikan. At doon nagtapos ang maikling interaksyon. Ngunit sa social media, doon pa lamang nagsisimula ang mas malaking usapan. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat ang iba't ibang video clip ng pangyayari. May mga netizens na nagsabing, isa lamang itong nakakatawang palitan. May ilan ding nagsabing, natural lamang ang facial expression ni May, at maaaring mali lang ang naging unang impresyon ng mga host. May iba namang natuwa sa mabilis na palitan ng biro ni Vice at ng contestant. Habang mayroon ding mga nanood na nagsabing, tila seryoso ang tingin ni May, kaya lalo pang naging kakaiba ang dating ng eksena. Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, may matagal ng paniniwala na ang isang tapik ay hindi lamang simpleng pagdampi ng kamay. Para sa ilan, ang tapik ay maaaring simbolo ng pagbawi ng biro, pagpapawi ng anumang hindi magandang intensyon, o simpleng pakikasama. Sa ibang kwento naman, kapag may nagbibiro tungkol sa malas o sakit, may mga taong agad na tumatapik sa kausap bilang isang nakagawiang kilos. Maliban dito, isa sa mga salitang binanggit mismo ni Vice Ganda ay ang usog. Sa kulturang Pilipino, ang usog ay isang matagal ng paniniwala na ang matinding paghanga, pagtitig, o pakikisalamuha ng isang tao ay maaaring magdulot umano ng pagkabalisa o pagkakasakit, lalo na sa mga sanggol at maliliit na bata. Dahil dito, may mga nakagawiang paraan ang ilan upang kontrahin ang usog, tulad ng pagsasabi ng puwera usog o pagdampi ng laway sa daliri at paghaplos sa noo ng bata. At habang lumalawak ang diskusyon online, mayroon ding ilang netizens na nagbanggit ng salitang kulam. Sa alamat at folklore ng Pilipinas, ang kulam ay tumutukoy sa paniniwalang may mga taong gumagamit umano ng ritual o mahika upang makapagdulot ng kapahamakan sa iba. Sa loob ng maraming dekada, naging bahagi na ito ng mga kwentong bayan, pelikula, at teleserye. Lingid naman sa kaalaman ng iba, ay hindi rin ito ang unang pagkakataon na nagbiro o nagsalita si Vice Ganda tungkol sa mga taong tila kumukuha ng kanyang enerhiya. Sa iba't ibang panayam at kwento niya sa telebisyon, nabanggit ni Vice na may mga pagkakataong pakiramdam niya ay bigla na lamang siyang nanghihina matapos makipaghalubilo sa ilang tao. Ayon sa kanya, may mga taong kapag nakasalamuhan niya, ay tila nauubos ang kanyang lakas. May mga pagkakataon ding ikinukwento niyang, kailangan muna niyang magpahinga, o lumayo sandali, upang makabawi ng enerhiya. Hindi niya ito inilalahad, bilang isang napatunayang pang-agham na pangyayari, kundi bilang sarili niyang karanasan at paniniwala, tungkol sa nararamdaman niya. Dahil dito, kapag may mga taong kakaiba ang titig, kakaiba ang aura, o may pakiramdam siyang hindi komportable, madalas niya itong nagagawang biro sa kanyang mga programa. Ito rin ang dahilan kung bakit sa naging biroan nila ni May, ay agad niyang nabanggit ang salitang usog, at sinundan pa ito ng mga nakakatawang banat tungkol sa Hail Mary. Pero, paano nga ba sinasabing kinukuha ang enerhiya ng isang tao? Sa larangan ng psikolohiya, may mga pagkakataong ang isang tao
ay maaaring makaramdam ng matinding pagkapagod, matapos ang isang nakaka-stress, o emosyonal na interaksyon. Maaari itong dulot ng tensyon, kaba, anxiety, o mental exhaustion. Hindi ito nangangahulugang literal, na may enerhiyang nailipat mula sa isang tao, patungo sa iba. Sa kabilang banda naman, sa ilang espiritual at tradisyonal na paniniwala, may konsepto na ang bawat tao ay may tinatawag na energy o aura. Ayon sa mga naniniwala rito, may ilang tao na maaaring hindi sinasadyang makaapekto sa emosyon o pakiramdam ng iba sa pamamagitan ng kanilang presensya, matinding emosyon o paraan ng pakikitungo. May ilan ding gumagamit ng katawagang energy vampire upang ilarawan ang mga taong pagkatapos mong makausap, ay pakiramdam mo ay sobrang pagod, o emotionally drained ka. Sa modernong psikolohiya naman, ang terminong ito, ay isang metaphor lamang, at hindi nangangahulugang literal, na may enerhiyang kinukuha ang isang tao, mula sa iba. Samantala, sa ilang paniniwalang espiritual, may mga nagsasabing, maaaring mangyari ang pagkuha ng enerhiya, sa pamamagitan ng matinding pagtitig, pisikal na pagdampi, o matagal na pakikisalamuha. At dahil alam ng ilang manunood, na minsan ay naikukwento ni Vice, ang tungkol sa pakiramdam niyang, nauubusan ng enerhiya kapag may ilang taong nakakasalamuha siya, may mga netizens na agad nag-ugnay, sa pangyayaring ito. Kaya naman, dahil sa seryosong ekspresyon ni May, sa pagbanggit ni Vice tungkol sa usog at sa sunod-sunod nilang tapikan, nagkaroon ng sari-saring interpretasyon ang mga nanood. May nagsabing baka ang tapik ay simpleng biro lamang. May ibang nagsabing parang bumabawi ng biro si Vice sa pamamagitan ng pagtapik pabalik. May ilan ding nagbigay ng mas misteryosong kahulugan batay sa mga lumang paniniwala tungkol sa aura, usog, at enerhiya. Mayroon ding nagsabing, baka kaya lumayo si Vice, pagkatapos ng 3 tapik, ay upang, tuluyang mawala ang bisa ng usog sa kanya, at para tapusin na ang nakakakilabot na eksena. Sa huli, isa ito sa mga dahilan, kung bakit napakahirap gumawa ng real-time entertainment. Ang ilang segundong biruan, sa isang real-time na noontime show, ay naging mitya, ng napakaraming usapan. Ipinakita lamang nito, kung paano ang isang simpleng tingin, isang biro, at ilang tapik, ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan, depende sa paniniwala, karanasan, at pananaw ng bawat manunood. Ang nakakatawa para sa iba, ay maaaring seryoso naman ang dating sa iba. At ang ilang segundong pangyayari, ay maaaring pag-usapan ng ilang araw, sa social media. Hanggang ngayon, kapag nababanggit ang contestant na si isa ito sa mga unang naaalala, ng maraming netizens. Hindi dahil nanalo siya sa laro, kundi dahil sa ilang segundong interaksyon, na nagpakita, kung paano ang isang simpleng tingin, biro, at tapik, ay maaaring maging viral, sa panahon ng social media. Ngunit marahil, ang pinakamalaking tanong, ay ito. Ang lahat ba, ay isa lamang masayang kulitan, na karaniwan sa isang, real-time noontime show? O isa itong pangyayaring, nagkaroon lamang ng iba't ibang interpretasyon, dahil sa maikling video clip, na paulit-ulit na ibinahagi online? Ano man ang sagot, isang bagay lang ang tiyak. Minsan, ang mga pinakamaikling eksena sa telebisyon, iyon pa ang nag-iiwan, ng pinakamahabang usapan.